Nalululong ba ang inyong mga anak sa paglalaro ng online games? Mag-iingat po dahil kamakailan may mga estudyante na sumali raw sa GC o yung group chat sa loob ng online game pero ang kanilang naging kausap, mga miyembro ng isang di umano'y terrorist group. Simpleng paglalaro ng online games ang inaatupag ng kanyang anak na si Tony, hindi niya tunay na pangalan. Yan ang buong akala ni Esmeralda, hindi niya rin tunay na pangalan. We're on the same room, tapos gumalaw ako, tumayo ako, magpapalit siya ng tab agad. Kapag kunyari, naiwan siya mag-isa sa room, sinasara niya yung pinto. Hanggang sa isang araw, laking gulat niya nang pumatok sa kanilang bahay ang mga otoridad. So hindi ko alam ano nangyari, may nangyari ba sa school, meron ba siyang sinaktan, para umabot ng ganon, may involve yung authorities. Nakakatakot. Ayon sa mga taga-anti-cybercrime group ng Philippine National Police, ang anak niya raw may nakakausap na delikadong mga tao online. May mga sinasend silang mga videos about sa mga school shooting, paano gumawa ng mga handguns. Online games tulad ng Roblox, nagiging daan daw ng mga pinaghihinalaang extremist na grupo para i-brainwash ang kabataan na maging bayolente. Woo! When you're ready, whee! Sa unang pagkakataon, idinetalye ng PNP Anti-Cybercrime Group sa resibo ang ilang impormasyon tungkol sa kasong ito. I will burn down my school. Ito raw ang nakababahalang social media post ng anak ni Esmeralda na itatago namin sa pangalang Tony, isang grade 6 student. Ayon sa guidance counselor ng paaralan, hindi raw niya kailanman nakitaan si Tony ng pagiging marahas sa kanilang klase. Yung estudyante namin, masiyahin siya. Actually, ang sabi pa nga sa section nila, siya yung parang mascot ng grupo. Pero bakit kaya niya nagawang mag-post ng nakababahalang mensahe? Dahil nga sa laro nila sa Roblox, may nag-send sa kanya ng link, kinlik niya, nakalago niya yung mga tao na yun. Doon na nagsimula na makausap niya, makasalamuhan niya. Dagdag pa ng bata, may reward system daw sa loob ng grupo sa tuwing sumusunod sa mga pinagagawa ng kanilang mga kausap. So akala niya, naglalaro lang din sila. Na etong mga ginagawa ay ipapagawa sa kanya, may karampatang points. Nakipag-ugnayan ng resibo sa PNP Anti-Cybercrime Group. Sa eksklusibo naming pag-uusap, ibinahagi ng ahensya ang nakalap nilang mga impormasyon tungkol dito. Direktor, kailan at paano na-discovery ng PNP Anti-Cybercrime Group na nagagamit ho sa violent extremism at sa hindi wastong klase ng asal ng mga bata, yung ganyan ho, yung mga online gaming platforms? Meron ditong mga kalaro. They might be terrorist or they might be individual with violent conviction. Ang iba dito ay linilipat at nag-uusap nila sila sa chat group. Separate na rin sa virtual gaming. Doon, nagkakaroon na ng mga possible na mind conditioning. Mula sa online game, inililipat daw ang usapan sa iba pang messaging applications kung saan pwedeng mag-usap sa private chats, voice calls at mga group server. Base sa investigasyon, hindi na mga minor de edad ang kausap ng mga bata online. Accordingly, merong silang nakalaro na outside from their group. Ito ay foreign speaking, nakalaro nila na minamindset sila sa mga ganun na sistema. Ipinakita rin ng PNP Anti-Cybercrime Group sa resibo ang mga materyales na kanilang natukoy. Galing daw ito sa mga pag-uusap ng ilang kabataan sa nasabing grupo online. Lumalabas dito, mayroong mga shooting, mayroong mga execution, compilation ng mga beating, accidents, beheading. It requires response, mga potential na terroristic action. So, and of course, like mga bombing, mga threats, so we act on this immediately. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel